mga ka-legit Dove ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, ngayong araw nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover cards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. So, ngayong araw nga ay talaga namang pinasaya tayo ng Sugod Bahay Mga Kapatid segment dahil yung pamilyang sinugod nila, deserve po nilang manalo na at the same time, ano po ito, isa siyang vendor sa Quezon City Circle po, no? And isa siya sa mga napili para po bigyan ng papremyo. Ang maganda lang dito is talagang makikita po natin na masaya yung kanilang family. Hindi man sila ganun kayaman, pero masayang pamilya to eh. At the same time, kasunod pa nito, pag pinanood mo po ang Sugod Bahay Mga Kapatid segment, is ramdam mo, maaano kayo, parang ang gaan lang, parang sobrang stress reliever talaga ang dating nila sa ating lahat. Kasi nga ibang klase po yung tambalan o yung samahan ng Jowa Zom, tapos sinabayan pa nila bossing at ng mga legit Dover cards na talagang suportahan po sila when it comes to having a banter. Parang sila po ay nag-uusap-usap sila, tapos pag kailangan tumawa, tatawa sila, 'di ba? Ganun yung suportahan ginagawa po nila, na bagay na nagustuhan po ng ilan sa mga legit Dover cards. At makikita natin yung sincerity dun sa kanilang ginagawa. Pag kailangang umiiyak sila. Pagtawa, sobra ang tawa nila. Wala kang mararamdaman, hindi tumatagos sa telebisyon na at the back of their mind, there is something or meron silang problemang kinaharap, lalo na ang TBJ, yung kaso na kinaharap nila ngayon, patungkol nga dito sa trademark na Itbulaga at marami pang iba. So, ngayong araw ay talagang makikita po natin na araw-araw naman makikita natin ang suporta ng legit Dover cards para po sa mga ito. Pero ito nga, bigla po akong napadpad dito po sa kabila kasi I used to compare. Ngayong araw nga ay talagang itinatapat na po nila yung G sa Gedli at saka itong Sugod Bahay Mga Kapatid. By the way, i-welcome back natin itong si Miles Ocampo na isa sa pinaka most in demand, talagang hinahanap po siya ng mga legit Dover cards po natin sa online, sa television, kasi nga talagang ang dami rin nagmamahal kay Miles bilang isa sa mga hosts po ng EAT. Kaya finally, nakita na natin siya. Siguro hindi po siya busy right now. At sabay pa sila ni Mengay na nandyan. Kung mapapansin niyo, wala po si Sir JDL and Tito Sen. Maaaring nasa Marikina Regional Trial Court po sila ngayong araw, yung araw na dapili, At naiyak po itong mga host na to dun sa kalagayan po ni tatay, and kaya naman na napayakap nga itong si Yorme, dahil umiiyak si Buboy. Pero alam nyo po ba, on top of that cry, meron pong sinabi si Yorme, sinabi niya po doon na kaya nga po, sabi niya, kumbaga parang farewell speech niya na rin. Kaya nga po nagpapasalamat daw sila sa mga sumusuporta sa kanila. Kasi sa pamamagitan daw ng programang ito, nakakatulong po sila dun sa mga nangangailangan katulad nito. Ang tanong ko lang, Yorme, bakit nung mayor ka pa, hindi mo nakita na may mga kababayan ka sa Tondo na nangangailangan ng tulong mo? Meron ka mga kababayan sa Tondo na hindi mo man lang napuntahan or na-arrest yung kanilang mga pangangailangan, 'di ba? Bagkos, mas kasi nung ako po kasi batang taga Maynila po ako since birth, at ako po ay botante rin po ng Maynila. Nakita ko naman po yung mga changes na ginawa po ni Mayor. Pero kasi number 1 po sa mga prioridad niya is pagandahin at pasiglahin ng Maynila. Kaso nga lang, sa kanyang pagiging busy sa pagpapaganda, pagpapalinis ng Maynila, wala pong masama doon. That is very good, po yun. Magandang intention po yun. Pero, parang na-neglect niya yung mga ganitong klase ng tao. Kumbaga, hindi sila naabutan ng tulong. Tapos, kaya nga po napaiyak sila, maging itong si Buboy, dahil sinabi nga ni Yorme na sana daw ay suportahan pa din sila. Kasi ramdam mo talaga na nasa-stress sila at nararamdaman nila na talagang anytime soon pwede na silang matanggal sa ere. Kasi, pag ang isang programa hindi nagre-rate
bibigyan mo lang yan ng 3 months at matatanggal po ng tuluyan sa area yan. So, dahil dyan, ito naman po, tayo po ngayon ay magre-react sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Sabi po ni Aurora Tandok, 5873. Sabi niya, Tape Incorporated, sumuko ka na kasi madadagdagan ang lugi nyo, at least marireserve nyo yung money sa pagbabayad sa TBJ. Dahil mananalo sila sa korte laban sa inyo, isip-isip din pag may time, lunukin na ang pride. True naman, 'di ba? Sabi po ni Leo Lipar, yung Willie Revillame never naging threat sa TBJ. Dati nga, nung bagong pasok lang yan sa GMA, hirap na hirap makakuha ng advertisement. Buti na lang sumuporta na ang GMA, kaya pirma yung time slot niya at nakakuha na rin ng sponsors. Yun po kasi isa sa mga problema niya ngayon eh. Anytime, pwede po siyang umere sa Channel 13. Ang problema niya, mga sponsors. Sa dami po ng mga sponsors na mas pinipili ang EAT kaysa po sa ilang pang noontime show, yun po yung isa sa mga number 1 concern niya ngayon, di ba? So, kaya naman tama naman po si Mr. Leo Lipar na never po naging threat yan, no? Sa buhay po ng TBJ. Sabi naman po ni user Mr. Hopefully, TBJ will contract for additional time slot with TV5 so that they will not shorten their show and be able to accommodate more advertisers. Yun naman din po ang gusto nila kaso nga lang may mga other shows pa rin kasi na kailangan nilang pagbigyan doon sa TV5. Dahil magmula po nang inalis na o nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, karamihan po sa mga shows nila ay kinikater ng TV5. Kaya nga, di ba, nung inalis po si Vice Ganda doon, never po sila nagsalita ng di maganda kay MVP dahil marami silang show dito po sa nasabing network. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!